Hello mga kasabong, ninyo Anthony sa Ilenyo Conditioning System, ang observant na magmamanok. Shoutout sa lahat ng Ilenyo Conditioning System members. Shoutout sa lahat ng Ilenyo Conditioning System subscriber. Shoutout sa lahat ng Ilenyo Conditioning System followers. Shoutout sa lahat kong viewers. Sa lahat na hindi pa subscriber, paki-subscribe po, paki-hit ng subscribe button. Paki-hit ng notification bell para updated kayo sa aking mga video. Itong mga video ko informative to, marami nang nagcha-champion dito kahit hindi pa members, marami nang nagcha-champion sa mga sistema ko. Kaya kung gusto mong mag-champion, manood ka lang dito. Pag tahiin mo lang tong mga sinasabi ko, posible ka na mag-champion. Meron pa rin akong tinataguang mga sikreto kasi lahat niya, kahit academy, may mga sikreto yan sila, di yan nila sinasabi lahat. Kaya nga gumagawa sila ng academy para kikita sila at bago kayo matuto. Kikita muna sila bago kayo matuto. So, kaya ako naman, tulad ngayon, wala akong trabaho, kaya gusto ko magturo online. Pero bigyan nyo lang din ako ng membership fee. Ganun lang. Tiyak, gagalaw ang manok nyo. Marami na po ako lang pa-champion. Manood kayo sa FB page ko. Yung mga laban pinapasa ng mga member ko. Kahapon may naglaban, isang pastis kill, tsaka isang drag fight. Yung drag fight niya, talo lang sa kanya, pero patay din kalaban. Ang pa-champion niya, talo lang. Yung first fight niya, pastis kill sana. Yung pangalawa, di lang kumuntak yung unang palo, nakauna ng dalawang palo, manok niya di lang kumuntak. Kaya unang namatay sa kanya, patay din ng kalaban. Pero ganyan talaga sugal, ganyan talaga pagmamanok. Pero at least dito sa Ilenyo Conditioning System, lamang ka sa banalo. 75% ititiyak ko sa inyo, gagalaw ang manok nyo. 75% winning nyo pag naka-Ilenyo Conditioning System kayo. At tiyak gagalaw ang manok nyo. Dahil sa dami ng mga members ko, 100 na mahigit yan sila. Pero wala pa na isa nagreklamo na hindi gumagalaw ang manok niya. Lahat gumagalaw talaga. Lahat ng manok ng members ko gumagalaw talaga sa Ilenyo Conditioning System. Kaya kung gusto nyong matuto, na i-spoon feed ko na lang kayo, magpa-member na kayo, ganyan lang. Sigurado gagalaw ang manok nyo. Sa daming mga sabungero, 100 lang mahigit. So sila, lamang na sila sa mga laban nila. Yung kahapon na panalo isa, talo isa, 4 na bisis na po yung nag-champion gamit ang Ilenyo Conditioning System. Pa-champion niya kahapon, pang-5 na sana yun, kaso lang patay din kalaban. Pero okay lang yun. Ganyan talaga. Kaya sa gusto matuto sa Ilenyo Conditioning System, magpa-member na kayo. Shoutout sa kapitbahay ko, Bantay Pari sa Mangga. Shoutout. Nakakuha na mo, no? Sige. So, dito guys, i-share ko sa inyo guys kung itong mangga seasonal lang to eh. Ngayon panahon ng mangga sa amin. Ito, kita nyo mga bunga sa ibabaw. Ayan. Dami niyan pero hindi pa yan sakto sa gulang talaga yung mangga, hindi pa kinukuha, pero marami nang paisa-isa na napupuwak yung nahuhulog ba, mga hinog na mangga, pero hindi pa to kinukuha sa may-ari. Alam nyo ba guys na pwede yan ipakain sa manok ang mangga? Yan, dati, diba matalino ako. Dati nung elementary pa ako, madalas akong ginagawang contestant sa mga science fair, sa mga math quiz. Kaya nung nag-science fair kami dito sa Camotes, ako ang nag-champion. Gamit ko ang aking medium ay yung recycling yung namin yung team namin. Kaya ang medium ko ay mga sinilas, mga used slippers nga gawing foot scraper. Kaya ako nag-champion sa whole Camotes.
So, nilaban ako sa Cebu, sa Talisay City. At ang nakatalo sa akin, ang medium naman niya ay mangga. Ginagawang patuka sa manok. Kaya isi-share ko sa inyo kasi nagmamanok tayo. Maganda ang mangga. Yung nakatalo to sa akin na contestant, ang nakatalo sa akin yung mangga ang gamit niya para patabain ang manok. Ganito po yan. Ang natandaan ko lang ang mangga, tinachap-chap niya pati yung balat. Pati yung balat, sinachap-chap niya pati yung balat. 'Di ba? Ngayon may mga nahuhulog na mangga na hinog na. Pwede mo yan chap-chapin. Ngayon nga binigyan ko yung mga manok ko na mangga kasi maraming nahuhulog na mangga. Binibigay ko sa manok, kinakain nila. Pwede niyo po yan ipakain sa manok. Chap-chapin niyo po yan sa maliit. Chap-chapin niyo po yan sa maliit. Ihalo niyo sa patuka, kakainin niya ng manok. Tsaka tataba ang manok niyo diyan. Tataba kasi yun ang yun ang natandaan ko sa kalaban ko na ang manok mabilis tumaba pag may mangga sa feeds niya. Sabi niya, ineksperimentuhan daw niya yun. So, ako naman nakikinig nung dinidiscuss niya yun na ihahalo lang. Ihahalo 50-50. Kung marami kayong mangga, pwede 50-50, pwede 30-70 na mixture. Ito yung mga pinuha nito Ito ako yung mamutang dito. Ito sa manok. Ito na yung mga pinuha niya. Hinog na. Kaya kung gusto niyo makatipid, kung may manggahan kayo o yung mga manggang itatapo na sa mga tindahan, yung hindi pa inamag pwede niyo yan chap-chapin. Pwede niyang chap-chapin at ihalo sa patuka. Tiyak tataba manok niyo. Pwede yan gamitin sa broiler, pwede yan gamitin sa panlaban kasi fruits yan May mga ang tawag nun? Mga unidentified vitamins na laman yan. May mga minerals, may mga vitamins at mga enzymes. Kaya maganda yung prutas ipakain sa manok. So nananawagan nga pala ako sa mga LGU, Local Government Unit, na sana gagawa tayo ng project para sa mga barangay. 'Di ba may mga marketplace tayo sa lugar natin. Sana i-segregate yung mga gulay na hindi na mabibenta, yung mga edible na paninda na hindi na masisira lang. 'Di ba mayroon na po ngayong mga DIY na pelletizer, yung gumagawa ng pellet ba para sa mga baboy, para sa mga manok. Pwede natin 'yang gagawin. Yung gulay tsaka yung mga tahip ng palay, tahip ng mais, paghaluin yan, gawin yang pellet. Gawin po natin sana yung project para sa barangay level, para sa mga barangay level, para naman mayroon po tayong magagamit na mga pellet. So magiging segregated pa po yung mga basura natin, kasi i-segregate po yung mga plastic at yung mga nabubulok, lalo na yung mga gulay, mga prutas. Wag lang yung pagkain kasi possible yung pagkain may dalang sakit yan tulad ng ASF. Pero yung prutas at gulay i-segregate yon para matututo rin ang mga nasa palengke. I-segregate yon at ibibigay sa barangay. Pagkatapos ibigay sa barangay, gawing pellet. Sana lahat ng barangay mayroong pelletizer, 'di ba? Mayroon nang bintayan sa Lazada, may binibentayan sa Shopee na mga ganun. Kaya nananawagan ako sa lahat ng LGU na sana gawin nilang project 'yan. Makakatulong po talaga 'yan. Ganito po 'yan ang nakita kong paraan diyan, ganito po. Ang nakikita kong paraan ganito po 'yan. Bawat bubong, bawat pamilya magdadala ng segregated nila na basura doon sa barangay. Yung prutas na pabulok na, yung gulay na pabulok na, or anything na pwede malunggay, pwede
mga kangkong, alugbati na magugulang na, kamote, gabi, pwede yun gawing pellet. Ihalo yon sa mga tahip ng bigas para gawing pellet. Kung sino mang magdala ng mga ganon, mga prutas na nabubulok, kung sino mang magdala sa barangay, may lalo na sa mga plastic na basura, mga segregated na basura, ibibigay sa kanya yung magagawa na pellet sa dala niya na mga prutas at mga gulay. Kaya nagiging cycle niya, makikinabang ang barangay. Paano ba makikinabang ang barangay? Malilinis ang paligid na bawat pamilya na ang gagawa. So baka sabihin niya, yung ibang walang nagbababoy, edi donation na lang nila yun. Ano din yan, parang pag-aaral na lang, pagsasanay na lang yan ng mga tao para magiging malinis sa kapaligiran. Kasi ang dumi na talaga ng kapaligiran natin. Dapat yung mga pwedeng pakinabangan na makakain ng hayop tulad ng mga malunggay, kamuti, gabi na nabubulok, prutas, saging, pwede yan gawing pellet. Pwede po na talaga yan gawing pellet para naman mapakain sa manok, mapakain sa baboy, sa baka. Kasi may nakikita ako pwede talagang gawin yun. Kaya may nakikita ako sa Lazada na sana lahat ng barangay merong ganyan para magsimula ng mag-segregate. Ang pwede pa gawing feeds. At ang mga plastic, siyempre, dapat kung may dala kang gawing feeds, may dala ka ring plastic para, siyempre, sa bahay nyo, mayroon talagang plastic para segregated na ang basura lahat. Kasi, naawa na ako sa kapaligiran natin. Ang dami ng dumi. Lalo na yung mga tindahan, ang daming dumi. Dapat matuto na tayong mag-segregate. Ganun po, dapat may pelitizer po bawat barangay. Salamat po.